John Mark sa Privilege. Ganda po ng awit, no? Is he worthy? So, worthy ang Panginoon na papurihan. O pinapakita doon kung gaano makapangyarihan yung Panginoon. At kung ire-reflect lang natin yung kanta, malayong malayo tayo sa kalikingan ng Panginoon. Okay po, so buksan po natin sa aklat ng Psalms chapter 8. Psalms chapter 8, verse 1 to 9. Babasahin ko po. Psalms chapter 8, verses 1 to 9. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Out of the mouth of babes and suckling thou hast ordained strength because of thine enemies, that thou mightest steal the enemy and the avenger. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained. Dito po tayo mag-reflect sa verse 4. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet, all sheep and oxen, yea, and the beasts of the field, the fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. So, yung praise po na how excellent is thy name in all the earth, dalawang beses po binanggit sa verse 1, kung papansinin nyo po, and sa verse 9. So, ang message po natin ngayong gabi ay pinamagatang small, yet seen, human, yet honored. Small, yet seen, human, yet honored. So sabi, maliit, pero nakikita, or nakita, tao, pero iginalang, or binigyan ng pahalaga. So tayo po ay manalangin muna, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam naman namin, Panginoon, na lahat ng mga pinagkukunan namin ay galing po sa iyo. Kaya, Panginoon, gusto po namin i-adore ang inyo pong pangalan, that you are mighty. Panginoon, cleanse my heart and my mind so I can be effective sa pangangaral na inyo pong salita at kayo po ang makita, Panginoon. As we reflect in this passage of the Scriptures, makita po namin ang aming sarili sa inyo pong harapan. Lord, guide me at ang aking pong sasabihin ay itono nyo po sa iyo pong kalooban. Lord, challenge believers, magligtas ka ng mga hindi pa po nakakilala sa iyo. At the end of this message, Panginoon, kayo po ang maalala. Lord, wala po akong kakayanan, kundi niyo po ako gagabayan. Hindi ko po ito kayang tapusin. Maliban na lang ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos sa gabing ito. Hide me behind thy cross, Panginoon, at kayo po ang makita sa gabing ito at maitaas. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. So this month of December, we are going to celebrate Christmas. Tama ho ba? Actually, introduction na nga po ng Christmas ito. But let us look kung paano ba nag-umpisa ang Pasko. Kung titignan po talaga natin, dyan sa Psalms chapter 8, may essence na ng Christmas dyan eh. Psalms chapter 8 reflects Genesis chapter 1. Reflects creation. Or God creating the heavens. Ang Psalms chapter 8 is giving humanity dominion over animals. Binanggit po dyan. Humanity made with honor. Psalms chapter 8 is a hymn of wonder. Awit daw ng pagkamangha. Is a hymn of praise. Awit ng papuri. Is a hymn of humility. Awit ng pagpapakumbaba. Kasi dito sa Psalms chapter 8, ina-acknowledge kung sino nga ba yung Panginoon. Psalms chapter 8 is a hymn or theology of creation. Binanggit po dyan yung creation, kung paano ginawa ng Panginoon sa verse 3 and 4. Kung paano nilagay ng Panginoon yung bituin, yung buwan, sa pamamagitan ng daliri ng Panginoon. Psalms chapter 8 is the anthropology. Pag sinabing anthropology, this is the study of man. What humans are before God. Ano ba yung tao sa harapan ng Diyos? It is one of the most exalted poetic meditations on humanity's role and dignity under God. Psalms chapter 8
is a hymn of praise written by King David. It reflects on God's majesty as seen in creation and on surprising honor God gives to human beings. The psalm is framed by an opening and closing declaration of God's majestic name. So yung psalm daw ay binubuo nito yung opening and closing declaration of God's majestic name. Alam niyo po, yung buhay natin dapat ganun. Magsisimula sa paghanga sa Panginoon, magtatapos sa paghanga pa rin sa Panginoon. How can we reflect this passage of Scriptures wherein we can relate this coming Christmas? So, tignan po natin sa Psalms chapter 8 verse 4 at dyan po ako nagkumuha ng mga pag-aaral po na binigay ng Panginoon. Siyempre, galing naman po sa Panginoon yan. So, unang-una, yung praise po na, what is man? Okay? What is man? Ano po bang yan? Ibig sabihin, what is man? Unang-una, we can see here the mystery. Pag sinabing mystery, ito po ay hindi po natin maunawaan, kaya tinatanong natin palagi. Mystery, ibig sabihin, kahit paulit-ulit natin pag-aralan, talagang nakakamangha siya. Hindi natin mauunawaan. So what is man? We can see here the mystery. Tatlong bagay po dyan. Unang-una, man's meagerness. Ano po bang ibig sabihin ng meagerness? Ang tao merong kakulangan. Sa Tagalog, ng meagerness, kakulangan o kahirapan ng tao. Kaya nga ang tao, alam nyo, minsan talagang, o palagi hindi nasasatisfied ang tao kasi nature natin yan. May kakulangan tayo. At sa buhay natin, makuha man natin lahat, but we have the missing piece. Diba? Kaya nga yung iba, napakayaman, nagsusuicide pa rin eh. Kasi nga, ang tao may kakulangan. So, the meagerness. Pangalawa, man's mortality. Ang tao may kamatayan. Walang tao na nabubuhay ng panghabang buhay. Merong tao mabubuhay ng panghabang buhay, dun yung sa langit kapag tinanggap niya yung Panginoon at nagsisi ng kasalanan. Pero dito, what is man? Man's mortality. Ang tao may kamatayan. At pangatlo, sa verse na yan, man's minimality. Pag sinabing minimality, kasimplihan o kababaan ng tao sa harap ng Diyos. So ngayon, naiintindihan na po natin. Tayo po ay mababa sa harap ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, tayo po ay napakababa. Now, kaya nga kung tayo, nag-iisip po tayo na matindi na po tayo, consider our condition before God. And we must contemplate on these verses na ating po mapag-aaralan. Kasi, syempre, normal naman sa atin, when we have accomplishment, when we have achievement sa ating buhay, minsan na naiisip natin, kala natin napakatindi na natin. But mga kapatid, tandaan natin lagi in Psalms chapter 8 verse 4, what is man in the sight of God? So the mystery of man. Unang-unang verses po dito na ating pong pag-aaralin is Isaiah chapter 6 verse 5. Etong si Isaiah is a major prophet. Pag sinabing major prophet, sobrang close nito sa Panginoon. Pwede siyang magmataas, pwede siyang mag-level up na to think na mas better siya sa ibang tao. Pero tingnan niyo po yung reflection ni Isaiah. Like David sa Psalms chapter 8. Isaiah chapter 6 verse 5. Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Sinasabi po ng verse na to, nasabi ni Isaiah na kahit ako, major prophet ako, makasalanan pa rin ako. Ang sinasabi ni Isaiah dito, wala akong may pagmamalaki. Ano man ang ma-accomplish ko, ipangaral ko ang salita ng Diyos, at the end of the day, sabi ni Isaiah, I am undone. Lahat po tayo sa harap ng Diyos, ganyan po tayo. Psalms 144 verse 3. Lord, what is man? Inulit na naman po. That thou takest knowledge of him, or the son of man, thou makest account of him. Sino ba naman tayo para alalahanin ng Diyos? Diba tayo, alikabok lang tayo sa Panginoon. Amen? Tayo po ay nilikha lang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kaya, let us contemplate, let us reflect, magkaroon po tayo ng evaluation po sa ating pong sarili. Sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? Another verse po, Isaiah chapter 40 verse 17, all nations before Him are as nothing,
Binanggit kanina tao, ngayon nation eh. Kaya di ba minsan may mga nation na akala nila sila na yung Panginoon eh. Sasabihin nila sila yung superpower. Nagbabase sila sa malakas na nuclear power plant nila, militar nila, not knowing na isang pitik lang ng Panginoon yan, pwedeng mawala yan. Kaya nga sabi ng Bible, all nations before Him are as nothing, and they are counted to Him less than nothing and vanity. In short, nations man yan, tao man yan, nothing tayo sa harapan ng Diyos. Walang-wala tayo sa harapan ng Diyos. And Job chapter 7 verse 17, what is man that thou shouldest magnify him, and that thou shouldest set thine heart upon him? Tignan niyo po yung mga shinare ko pong verse. Si Job, sa pag-aaral, matanda pa to kay Abraham si Job. Si Isaiah, major prophet. Si King David. Meron po silang one thing in common. Itong mga binanggit ko pong tao, matitinding tao po to. Sa Bible, they are very close to God. They are privileged men of God. Pero isa lang po yung nakikita ko po dito na one thing in common nila. Wala po silang ibang inaangat, wala po silang ibang ibinabandera, kundi yung kapangyarihan ng Diyos. Na lahat tayo po ay wala sa paningin ng Diyos. So kung tayo, maliit ang tingin natin sa kapwa natin, consider this picture of earth. Papakita ko po. Kung tayo, siyempre tao po tayo, di ba? Minsan kapag nagkaroon na tayo, alam niyo yung mapangmata tayo ng tao di ba? Dapat hindi tayo mapangmata ng tao. Kasi, gusto ko po sabihin sa inyo, ang Panginoon hindi tayo minatamata. Pakita niyo po yung picture. Yung picture. Yan po, kung nakikita niyo, yung tuldok po na yan, ganyan kaliit ang Earth. Yung distansya sa galaxy. Gaano po kaliit? Gatuldok, di ba? Pero nakita ng Diyos. Ibig sabihin, ang mundo kahit maliit, mahalaga sa Kanya. Hindi niya itinuring na mababa. Merong pang mga planeta, before sa Earth, may planet Mars, di ba? Pwede naman siya pumunta sa Mars. Pero bakit nakita niya yung Earth na gatuldok, napakalayo? So, di ba mystery po yan? So, makikita natin, kung tayo nga tao, dapat maliit ang tingin sa atin ng Panginoon. Ganyan ang paningin sa atin ng Panginoon, napakaliit. Pero binigyan niya tayo ng halaga. Now, ang tanong dito, sino ba naman tayo para magmaliit ng kapwa natin? Sino ba naman tayo para, in other words, maging matapobre tayo sa mga kapwa natin? Tandaan natin mga kapatid, mga kaibigan, lahat ng ipinagmamalaki natin, ganyan lang sa paningin ng Diyos. Pero pinahalagahan tayo ng Panginoon. So yan po yung first point. The mystery. What is man before Him? We are nothing sa harapan ng Diyos. Pero yung nothing na yan, naging something when someone came to this earth. That's the essence of Christmas. Okay? Yung zero natin, yung nothing, naging something kasi merong the only one na nakakita sa atin, nakasumpong sa atin, yung Panginoon. So the mystery. At secondly, tatlo lamang po ito, secondly, sa Psalms chapter 8 verse 4, sabi po dito, that thou art mindful of Him. Kanina, what is man The mystery. Ngayon naman, sabi, that thou art mindful of Him. So we can see here, secondly, the mindfulness of God. Ano bang ibig sabihin ng mindfulness? Yung iniisip niya tayo. Kita mo, napakaliit ng earth. Gatuldok. Pero hindi niya nagawang kalimutan po tayo. So we can see sa buntos po na ito, we can see here God's consideration. Pag sinabing consideration, naisip niya tayo, naalala niya tayo, pinahalagahan niya tayo. Alam nyo, maraming tao walang konsiderasyon. Diba? Sa labas, sa mundo, gobyerno natin walang konsiderasyon, tama? Maraming tao, ibig sabihin, mahirap kausap. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, ang Panginoon di mahirap kausap, magpakumbaba lang tayo.
We can see here God's consideration. Pangalawa, God's care. Di ba, alam naman natin, nakapag-reflect tayo kanina, nakita natin yung picture ng earth, gaano kalayo. Mamaya sa conclusion natin, makikita natin gaano kalayo yung earth. According to research, scientifically. Pero titignan natin, ang Panginoon nagkaroon ng pakialam sa atin. Tutusin, napakaliit ng earth. Sobrang liit po ng earth. Gatuldok, pwede nga hindi makita ng Diyos yun eh. Pwede nga hindi pansinin ng Panginoon. So patunay yun na sinasabi sa Psalms chapter 8 verse 4, na ang Panginoon merong pakialam sa atin. Kaya nga dapat po, ang Kristiyano may pakialam sa lahat ng bagay. Amen? May pakialam tayo dapat sa lahat ng bagay. Sino ba tayo para isipin ng Diyos? Sino ba ako para isipin ng Diyos? Sino ba ako para bigyan ng oras ng Panginoon? Kaya nararapat lamang, kung tayo binigyan ng oras ng Panginoon, ang may gaganti na lang natin sa ating kapwa, magkaroon din tayo ng oras sa kanila. Sino ba tayo para pag-aksaya ng panahon ng Diyos? Kaaway nga tayo ng Diyos dati, di ba? Ikaw ba, kaaway mo, pag-aksaya mo ng oras? Sa tao-tao na usapan lang. Hindi, di ba? Wala na kasi kaaway nga eh. Pero ang Diyos, kahit kaaway tayo, binigyan pa rin tayo ng pahalaga. Dahil alam ng Diyos na ang tao, pag hindi niya pinansin yung earth, hindi siya pumunta sa earth, distraction ang buhay ng tao. Bound to hell. And then makikita po natin sa praise na to, makapag-reflect tayo dito yung God's compassion. God's compassion. Di ba sabi, nakita natin yung earth napakaliit. Ang tao, kapag may awa, kay maliit na tao yan o hindi, bibigyan niya ng awa yan. God's compassion. Kung ang tao walang awa sa Diyos, kung ang tao walang awa sa kapwa-tao, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang Diyos puno ng awa. Mayaman nga siya sa awa eh. Sabi po ng Psalms 145 verse 17 to 18, "The Lord is righteous in all His ways." Yung pagtingin niya pa lang sa earth na napakaliit, righteous na yun. Ano bang meron sa earth? Makasalanan ng mundo ah. Ano bang meron sa world? Makasalanan ng mundo. Yun ngayon nagpapako sa kanya, pero tinignan niya yun as important in His sight. "The Lord is righteous in all His ways, and holy in all His works. The Lord is nigh unto them that call upon Him, to all that call upon Him in truth." Nakakita na ba kayo ng kaibigan nyo na pag tinatawagan nyo, hindi kayo sinasagot? Nakailang text ka na, hindi pa rin nagre-reply, inabot na ng 2026. Hindi ka pa rin na-reply. Hindi ba anong pakiramdam? Hindi naman ako importante dito eh. Pero alam niyo yung Panginoon, kahit na malayo tayo, hindi siya nagpa-importante sa atin. Hindi niya dinelay yung pagpunta niya dito sa mundo. Nung nakita niya yung small dot, yung earth, yung mga tao dito kailangan ng kaligtasan. Papadala ko yung anak ko na si Jesus. So ganun tayo ka-importante sa Panginoon. He is mindful sa pangangailangan ng tao. Psalms 103 verse 13, "Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him." This verse shows God's tender, thoughtful care towards those who follow Him. Ang Panginoon, meron siyang pakialam sa mga tao na sumusunod sa Kanya at may pakialam din siya sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Hindi siya bumabase sa status ng tao, hindi siya bumabase sa kung anong meron ng tao. Ang pinagbabasehan ng Panginoon yung kaluluwa ng tao. Mapapahamak. 1 Peter 5 verse 7, "Casting all your care upon Him, for He careth for you." Kung ang tao walang pakialam sa iyo, kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, ang Panginoon may pakialam sa buhay mo. Hindi ka man napapansin, yung mga ginagawa mo hindi man napapansin, wala man may pakialam sa iyo. Gusto ko pong sabihin sa iyo, kaibigan, gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, na ang Panginoon may pakialam sa iyo. Mga kabataan, kung yung magulang mo minsan walang pakialam sa iyo, ang Diyos meron pakialam sa iyo. "Casting all your care upon Him, for He careth for you." Yan ang Diyos. Nung tinignan niya yung mundo, that's sign yun ng care sa atin. Tinignan niya tayo na hindi mababa. Kita niyo po yan? Tinignan niya tayo na hindi maliit. Kaya nga wala tayong karapatan na magmalaki sa harap ng Diyos at sa mata ng tao. Dahil maliit lang tayo sa harapan ng Diyos. Psalms 111 verse 4, "He had made His wonderful works to be remembered."
Ano po ba yung wonderful works ng Panginoon? Yung creation. Sinong taong kayang gumawa ng dagat? Wala. Sabi dito, He had made His wonderful works to be remembered. Inalala ba ng tao? Sabi nga ng Bible, mas nilikha, mas sinamba pa yung nilikha kaysa sa naglikha eh. At sabi po dito, the Lord is gracious and full of compassion. Ano po ba yung wonderful works na ginawa ng Panginoon para maalala natin? Creation. Pangalawa, salvation. Naalala ba natin nung unang tagpo na nakilala natin Panginoon, niligtas na tayo? Di ba yun yung bagay na dapat hindi natin makalimutan? Dati, walang-wala naman talaga tayo eh. Wala ngang direksyon yung buhay natin eh. Pero binigyan tayo ng chance sa Panginoon pagpalain. Tapos nung nakakuha na tayo ng pagkapala, nagmamalaki na tayo na parang tayo bang dahilan ng lahat. Tandaan natin mga kapatid, kung ano yung mga pinagmamalaki natin, kayang bawiin niya ng Panginoon. Ang lamesa umiikot. Ang buhay parang gulong. Di ba? Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim ka. Sometimes, yung buhay natin, minsan ginagawang nasa ilalim ng Panginoon for us to remember that we are nothing before God. Kaya kapatid, sa bawat isa po sa atin, including po ako, wala tayong karapatan na sabihin, wala tayong pakialam sa ibang tao. Hindi gawain ng Kristiyano yan. Wala kang pakialam dyan. Ba't ikaw ba? Ganyan ka ba ng Panginoon? Pastor, Panginoon yan. Oo nga eh. Hindi naman natin deserve yung care ng Panginoon eh. Libre mong nakuha, dapat libre mo ring ibigay. Tama? Yung pakialam ba ng Diyos may bayad? Wala. Hindi naman siya naniningil ng pagkamahal-mahal eh. So sa Panginoon, ano man ang status ng buhay natin, ano man ang kalagayan natin, basta may kaluluwa ka, welcome ka. Bigay mo lang buhay mo sa Kanya. So, dahil dito po, kahit walang makukuha sa atin yung Panginoon, ang Diyos inisip niya tayo. Yan ang isip ng Diyos. Tayo, ang bukang bibig natin lagi, wala akong pakialam dyan. Sa Panginoon, hindi, may pakialam ako sa iyo kasi alam ko, distraction ang buhay mo. Kahit ganyan ka, mahal pa rin kita. So pinapakita dito, what is man in the sight of God? We are nothing. Pero pinuntahan tayo ng Diyos, sinadya tayo ng Diyos. Sabi that thou art mindful of Him, the mindfulness of God. Or in other words, ang Diyos maalalahanin. Kung ang tao, minsan nakakalimot, ang Diyos hindi nakakalimot. Kailanman hindi po nagbago ang Diyos. Sabi nga ng verse, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbago ang Diyos. And then lastly po, ngayong gabi, amen? Lastly, Psalms chapter 8 verse 4. Sa last phrase. Una, what is man? Pangalawa, that thou art mindful of Him. Sa last phrase, and the Son of Man, that thou visitest Him. Ano po makikita natin dito? The ministration of God. Diyan pala nang galing yung administration. Yan pala ang root word ng administration, yung ministration. Ang root word ng ministration, yung ministry. Ang ministry is naglilingkod. Alam nyo, ang Panginoon, kahit na sa kataas-taasan, pinaglingkuran niya tayo. Ibinaba niya yung sarili niya. Actually, hinubaran nga siya dun sa cross eh. The ministration of God. So, tatlong bagay ang makikita natin sa praise na to. Unang-una, He visits. Tanyo, sino ba naman tayo para bisitahin ng Panginoon? Ibig sabihin, importante tayo sa Diyos kahit na maliit lang tayo sa paningin niya. Tama yung mundo, gatuldok, di ba? Pero binisita niya. Pangalawa, He views. Paano ba tayo tignan ng Diyos? Ang view sa atin ng Diyos, tayo ay may kaluluwa at mapapahamak din kaya sinadya niya tayo dito sa mundo. Kahit na ayaw natin sa Kanya, pinagsisiksikan niya yung sarili niya para ano? Ipakita yung pagmamahal sa atin. And He values mankind. Kapatid, again and again, kung ang tao hindi ka pinapahalagahan, ikaw mahalaga ka sa Diyos. Kaibigan, kung yung kaibigan mo, yung best friend mo, hindi ka pinahalagahan, ikaw mahalaga ka sa Diyos. Hindi siya interesado kung anong meron ka. Bigay mo yung buhay mo sa Kanya, may halaga ka sa Kanya. Sa lahat ng ginawa ng Panginoon, para sa akin lang po sa pagbabasa ko ng Bible,
Sa pag-aaral ko po ng Bible School, ang pinakamahalaga sa Panginoon, yung tao. Kasi yung puno, yung araw, yung buwan, yung mga hayop na nilikha ng Diyos, ay nilikha niya sa pamamagitan ng salita. Pero when it comes to human, sa tao, gumamit siya ng kamay. Iba? Gumamit siya ng kamay, at simula sa alikabok, hinulma niya tayo. May effort. Ibig sabihin, ang tao, kahit maliit, nilikha ng Diyos na may pagmamahal. Yan ang Panginoon natin. Ganyan siya mag-ministry sa atin. The ministration of God. He visits, He views, tinignan niya ang tao na may kakulangan, merong kailangan. He values mankind. Pinapahalagaan niya ang tao. Kaya nga kung sino yung nasa paligid natin, pahalagaan natin yan eh. Di ba sabi nga ng kasabihan, no man is an island? Kailangan natin ng tao, kailangan natin bawat isa. At higit sa lahat, kailangan natin yung Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin kailangan bawat isa. Kailangan natin bawat isa. Darating ang panahon, kakailanganan natin ng bawat isa. Especially ang Panginoon. Luke chapter 1, verse 68. Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. Pastor, yung context naman yan? Israelites yan eh. Kasama rin tayo dyan. Ang salvation napunta sa Israelites. Ang mga Israelites, ayaw, napakatigas ng ulo. Nag-turn sa mga hintil, kagaya po natin. Regardless na doon eh. Pero ang pinakapunto doon, yung bumisita ang Panginoon sa mundo, sa earth. Yun po yung pinaka-importante. So dito makikita po natin, ang Diyos naglilingkod, hindi nakabase sa paglilingkod sa katayuan natin. Naglingkod ang Panginoon, hindi nakabase sa kasuotan natin at sa kayamanan ng tao. God serve us because we are needy people. Naglingkod siya kasi may pangangailangan tayo mga tao. Even the darkest time ng ating buhay, alam niyo po, He visit us. Kahit na madilim na yugto ng buhay natin, binibisita niya tayo. Isaiah 43 verse 2, When thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned. Neither shall the flame kindle upon thee. Ang naaalala ko po dito yung 3 Hebrew boys 3 Hebrew men, Shadrach, Meshach, and Abednego. Kahit nung nasa may pugon sila, hindi sila kinalimutan ng Diyos. Sinamahan sila ng Panginoon. Kapatid, even the darkest time ng buhay mo, ang Panginoon binibisita ka. Hindi mo lang nililingon o minumulat yung mata natin. Binibisita tayo ng Panginoon. Psalms 34 verse 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of contrite spirit. Alam nyo, nung nilikha tayo ng Panginoon, di ba sabi kanina, ang tao may kakulangan? Broken na tayo eh. Pero pinuntahan pa rin tayo ng Panginoon. Psalms 8 verse 4 to 5. God values humanity highly, giving them honor above creation. What is man that thou art mindful of him? And the son of man that thou visitest him? Sino ba naman ang tao para bisitahin ng Diyos? Sino ba naman tayo para puntahan ng Diyos? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Di ba kung isusumahin po natin, isa-summarize natin yung ating pag-aaralan, we are nothing before God. Maliit nga lang tayo sa paningin niya eh. Now, sa ating pong magtatapos, pakita ko pulit yung picture ng earth. Yan po, pakita natin kung gaano kaliit. Yan o. So, ngayon titingnan na po natin kung ilan ang distansya ng earth sa galaxy. How far is the earth from galaxy? And third heaven where God dwelleth. Tingnan natin kung masusukat natin yung sa langit tsaka yung distansya ng mundo Scientifically ito, base sa mga scientists, the earth is tiny in comparison to cosmic distances. Even the closest galaxy is millions of times farther than the distance from the earth to the sun. So about 150 million kilometer. Gaano kalaya yun? 150 million kilometer. Yung distance pa lang ng mundo sa galaxy, ayan,
Gatuldok. Pero pinansin pa rin tayo ng Panginoon. Now, beyond galaxy, according to scientific research, 46.5 billion light years or 2.6 million light years away. Ganun kalayo ang Earth sa galaxy. Now, theologically naman, paano? Gaano ang distansya? Theologically, immeasurable. Hindi po natin masukat. Walang taong makakasukat kung gaano kalayo ang langit kung saan nakatira ang Panginoon sa Earth. Yan pa lang sa galaxy. Yan ang Earth. Now consider this. Ganyan tayo kaliit sa harap ng Diyos. Ngayong gabi, anong karapatan natin para magmalaki? Sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Wala tayong karapatan, kapatid. This message is reminding us na dapat ang bida ngayong Pasko, si Kristo sa buhay natin. Kasi yung mundo na yan, napakaliit, pinuntahan ng Diyos. Iyan ang ibig sabihin ng Pasko. Binisita tayo ng Diyos, tinignan tayo ng Diyos, pinakailaman tayo ng Diyos. Ang sumatotal, sino ba naman tayo para puntahan, pansinin ng Diyos, bilang isang tao sa Earth, at Earth na napakaliit sa Kanya. Alam niyo, mas marami pang planeta na malapit na pwedeng puntahan ng Panginoon. Pero tayo ang nakita niya. Grabe yung Panginoon sa buhay po natin. Small yet seen, human yet honored. Kaya yung sarili mo, huwag mong sasabihin na wala akong halaga sa Diyos. Kung wala kang halaga sa Diyos, dapat di ka nabuhay ngayon. Kung ang tao walang halaga sa Diyos, di sana pinuntahan ng Panginoon. Kaso pinuntahan tayo ng Panginoon eh. So, sa ating pag-aaral, wala tayong karapatang magmalaki sa Kanya. Pangalawa, sa mga tao sa paligid, kung umangat man tayo ng kaunti sa buhay, sa madaling salita, whatever accomplishments that we have done sa mata ng Diyos, tuldok lang ang tao. Ano man ang diploma nating natanggap, ilan man ang professions natin, tuldok lang ang tao. Kahit sabihin pa natin tayo na yung pinakamatindi sa lahat, tuldok lang yung tao. In short, kahit ano, sino pa tayo, wala tayong sinabi sa Diyos. Kaya, huwag tayong mapangmata ng tao. Kasi mga kapatid, ano man yung pinagmamalaki natin sa buhay, those things are just temporary. Pansamantala lang yan at kayang bawiin ng Panginoon. Kundi dapat ang tingin natin sa ating sarili, wala tayo kung wala yung Diyos. Our wealth and abilities are nothing without God. Be humble because whatever God gives, He can also take away. Even the things we take pride in. Kahit yung mga pinagmamayabang natin, bahay natin lahat, isang lindol lang yan. Buhay natin, isang pitik lang tayo ng Panginoon. Kita nyo, gatuldok lang tayo. Yung buhay natin, kayang pitikin ng Diyos yan. Buhay nga, kayang kunin ng Diyos eh. Material na bagay pa kayo na pinagmamalaki natin. Walang masama na magkaroon tayo ng mga possession as long as bida ang Panginoon. In John chapter 1 verse 14, yan po yung verse na related sa Psalms 8 verse 4. And the Word was made flesh. Anong ibig po sabihin yan? Incarnation. Ang Diyos nagkatawang tao. Mga Baptist, kaya tayo naniniwala, Subic Bay Baptist Church, kaya tayo naniniwala sa Pasko dahil ang Diyos nagkatawang tao. It's not all about the month, it's all about the incarnation of God. So makikita natin, the incarnation. Pangalawa, and dwelt among us. Ano may ibig sabihin yan? Habitation. Ibig sabihin, ang Diyos nakisama sa atin. Sino ba naman tayo para pakisamahan ng Diyos? Isikat nga natin kaibigan kapag pumunta sa bahay natin eh. Mag-react lang sa Facebook natin, di ba tuwang-tuwa tayo? Paano yung Panginoon? Masikat pa siya sa mga sikat. And we beheld His glory, the only of the glory of the begotten of the Father, full of grace and truth. Invitation. Kaya ang Panginoon sa buhay po natin, napakaliit ng mundo, pero pinili niya tayong bisitahin. Sabi ng Psalms chapter 8 verse 4, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? Kaya ngayong gabi po, makakapag-reflect tayo sa salita ng Panginoon na
na wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Ang buhay natin galing sa Panginoon. Katalinuhan natin galing sa Panginoon. Kaya tayo nagagamit sa gawain kasi it's only by the God-given grace. Sa biyaya lang ng Panginoon. Tuldok lang tayo sa Panginoon. Alikabok nga lang tayo eh. Pitigin lang tayo ng Panginoon. Yung mundo, pitigin lang niya, pwedeng mawala eh. So this is the reminder po sa atin. Biro mo, napakalayo ng mundo. Sa galaxy pa lang ha. Pero nakita ng Diyos. Why? Kasi ang Panginoon, ang paningin niya sa paningin natin iba. Yung mga bagay na baliwala sa atin sa Panginoon, may kahulugan yan. Kaya ikaw, nandito ka ngayon, mahalaga ka sa Diyos. Nandito ka ngayon, kasi ang Panginoon may pakialam sa iyo. Kung ang Panginoon walang pakialam sa iyo, ang Panginoon may pakialam sa iyo. Kung mga tao sa paligid, walang awa, ang Panginoon may punong-puno ng awa. So yan po yung essence of Christmas. The mystery of man. What is man before Him? We are nothing. The mindfulness of God. Ang Diyos inalala tayo. Ang Diyos kailanman hindi tayo kinalimutan, tayo nakalimot sa Kanya. And the ministration of God. Paano siya mag-ministry sa atin? Paano siya maglingkod? Naglingkod siya na may pagpapakumbaba. Pero mo inawa niya yung langit para lang puntahan tayo dito. Mahirap bumaba kapag nasa taas ka na. Yun po ang reality sa buhay natin. Pero ang Diyos ginawa niya. Sinilang yung kanyang anak. Biro mo, isinilang hindi sa hotel. Sa sabsaban ng hayop. Sinong nanay na gusto manganak sa kulungan ng hayop? Wala, di ba? Pero ginawa ng Panginoon. Pinanganak, di ba, nagkatawang tao. Siyempre, ang Panginoon, Jesus, nagkatawang tao, lumaki siya. Nag-ministry, gumawa ng mabuti, gumawa ng milagro. Yung bulag, pinagaling niya, yung pipi, bingi, yung mga lumpo, yung mga nagugutom, pinakain niya. Pero anong sinukli ng tao? Ipinako siya sa krus. Ipinako siya dun sa krus. Pero sabi ng Bible, ni masamang sa bibig niya wala tayong narinig. Ang sabi niya dun sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam kanilang ginagawa. Kung ikaw yun ipako dun, iba na sasabihin mo. Makarinig nga lang tayo na hindi maganda, iba nang sasabihin natin, pero ang Panginoon, isinilang siya para mamatay para sa kasalanan natin. At doon sa krus ng Kalbaryo, umagos ang kanyang dugo para sa isang mundong maliit na gatuldok. Para lang bigyan tayo ng buhay at buhay mas masagana. So ngayong Pasko, maging bida sana ang Panginoon sa buhay natin. Kasi kahit napakaliit natin, nakita niya tayo. Kahit tayo were just human, pero ginalang niya tayo. Paano niya tayo ginalang? Nilikha niya tayo ng may pagmamahal. So ano may babalik natin sa Panginoon? Irespeto din natin siya. Alalahanin din natin siya. At alalahanin natin kung paano tayo tinignan ng Diyos. So tayo po'y manalangin. Magpalang Diyos sa makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, tunay na napakabuti mo sa amin. Tunay, Panginoon, na Ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ni minsan hindi ka nagkulang. Lord, napakamakapangyarihan ng inyong pong salita. Ang mundo, Lord, gatuldok, pero nakita mo. Ang mundo, Lord, gatuldok, pero binisita mo. Ang mundo, Lord, gatuldok, punong-puno ng kasalanan, pinakasamahan mo. Pinakita mo ang milagro mo to prove that you are a living God. Pero ang tao hindi naniwala. Some of them, ipinako ka sa krus. Hanggang sa kamatayan mo, Panginoon, ang bukang bibig mo, forgiveness. Sino ba naman kami, Panginoon, para magmalaki sa inyo pong harapan? Panginoon, nakita namin na kami walang silbi sa inyong harapan. Nakita namin, Lord, na katiting lang po kami sa inyong harapan. Kapiranggot. Ngunit binigyan niyo po kami ng pahalaga. Panginoong Diyos, I pray, Panginoong Diyos, na sa buhay namin, hindi makita sa amin yung magmamaliit kami ng kapwa namin. Hindi makita sa amin, Panginoon, nagmamalaki kami sa inyong harapan. At kung magmamalaki man kami sa inyo, Panginoon, paluin niyo po kami so we can be reminded. Para lamang, Panginoon, maalala namin
na anuman ang hawak-hawak namin sa ngayon, ay hiram lang namin sa iyo. Buhay namin, pamilya namin, katalinuhan namin, bahay namin, resources namin, ay hiram lang po namin sa iyo. Anytime, Lord, pwede mo itong bawiin. Kaya, Panginoong Diyos, kayo po ang maging bida sa buhay namin. Guide us, Lord, at alam ko meron kang kinakausap dito. Speak to your people, Panginoon. Maging tapat kami sa paglapit, Panginoon, sa inyo. Kayo po ang mapupurihan dahil kayo po ang lahat-lahat sa buhay namin. Kayo po ang dahilan kung bakit po kami nabubuhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming hiling dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.